Mga kwentong buhay, ilabas mo na! No filter, Vicky siya, walang preno, lahat ilalabas na. Tawanan o luha, sama-sama, dito sa usapang totoo. Tara na, chika, no filter, kay Vicky siya, real talk everyday. Bata ka, syempre napanood mo lang siya sa TV, di ba? Paano mo na-realize talagang gusto mo and paano mo kinuwento kila mami mo yan? Kasi po parang na po ako, na-entertain po ako sa mga ganun. Yung may-ari ng agency, sa office niya po. So, nag-offer po siya sa amin ng mga, kung mag-sign daw po ako ng contract as an artist doon. Kasi meron po siyang workshop lang. Meron din pong artist. So, pag nag-artist ka po, marami pong opportunities yung dadating. Hindi lang po yung parang mga acting, may modeling daw po, commercials, ganun. So parang maraming opportunity na kita sa'yo. Yes po. So, at first po parang, ay wow, ganun. Parang, nagkamali na nga po ako, tapos biglang ganun. Meron pang chance akong makukuha. Tapos, after po nun, sabi ko, sige. So, pinapakinggan ko po siya, yung mga inaalok niya sa akin. So, meron pong, sa mga bosses, makikita po ako doon, billboards, and TV shows, ganun. So, sabi ko, wow, parang, ito na yung dream ko dati nung bata pa ako. So, sobrang na-proud po ako sa sarili ko. Tapos, haba pong nagsasabi siya sa akin ng mga ganun, parang nasingit niya po na need po namin magbayad ng cash ban. Ay, talaga? Yes. Paano itong agency na to? Kasi ito rin yung pinag-anuhan mo ng workshop doon sa Laguna for modeling. Ngayon, nung pinuntahan nyo tong agency na to, parang audition ka, kung nasusundan ko yung storya mo, and then may mga billboard, meron ding mga commercial, ganyan. Pero ang problema kasi is parang may na-mention sa yung amount na kailangan mo bayad. Yes po. Lumevel up po yung mga sa akin, offers. Pero po meron po palang kapatid. So, parang na-disappoint po ako. Noon pa lang po, parang nagtaka na po ako. So, after po noon, parang hesitant na po ako. Pero po, as my parents po, super supportive po nila. Sabi po nila, why not? So, sabi ko, sige po kung support po ako, ganyan. Sure po, kasi gusto ko naman po talaga yun ever since. Tapos, good thing na isusupport po nila ako doon as parents. So, sige po, nagtuloy-tuloy na po yun. Po kami, workshops, halos 1 year po, ganun. Tapos, nagbayad sa parents mo para doon sa iyong, parang sabihin natin, exposure. Tapos parang sabi mo nga, lahat ng sinasabi niya doon ng mga pangako sa inyong lahat, hindi naman nangyayari. And suddenly, nawawala na yung mga friends mo. Anong unang naramdaman mo nung nakikita mo na parang nawawala na yung mga friends mo? Parang may mali na. Ikaw ba ang unang nakapansin o si parents? Ako, Hindi na, syempre nag-aaral ka, tapos yung frustration nakikita mo sa parents mo. yes po, medyo po na po ako, worried po sa parents ko. And of course po, kung ipapatuloy ko pa po ba, nag-iisip-isip na po ako ng ganon. And naawa na rin po ako. So, marami pa akong naisip na. Ayan, oo, nakakalungkot talaga yung ating mga kababayan na gusto lang naman nilang i-pursue yung kanilang skills at also yung kanilang talent. Kung minsan nagagamit yan ng mga masasamang loob na dapat sana yung katulad mong bata, nasusuportahan ng mga agencying sana pinangarap nating makakatulong sa iyo. At the same time, aral na rin sa iyo kasi nakikita ko naman up until now hindi ka pa rin humihinto. Kumbaga parang mas naging drive mo pa 'yan para ipagpatuloy. Tingnan mo naman ngayon marunong ka na rin kumanta, 'di ba? Pero yun yung mga natin. Ito po ang tunay na kwento at tunay na story ng buhay ni Bless May Cata. Na sana magkaroon tayo ng aral sa mga nangyari sa kanya. Kay Vicky siya, real talk everyday. No filter, boses mo, maririnig.